Matagal ka rin bang nangarap na magkaroon ng sarili mong bahay? Naranasan mo bang mangupahan o makitira sa iyong kapatid at mga kamag-anak? Ang hirap ng ganito dahil kailangan mong kapain ang iyong bawat galaw at mga kilos. Ikaw, naranasan mo na bang mapalayas dahil ikaw ay mahirap? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Noong binata pa lamang si Roberto ay iniwan na agad siya ng kanyang mga magulang. Nasunugan sila ng bahay at kasama ang kanyang ama't ina sa nilamon ng malakas na apoy. Nang dahil doon ay hindi na nakapagpatuloy si Roberto sa kanyang pag-aaral at napilitan siyang magtrabaho nang sa ganon ay mapakain niya ang kanyang sarili sa pang-araw-araw. Mang Rodolfo, pwede po ba akong magtrabaho sa inyo? Pasensya na po kayo dahil kailangan ko lang po. Pagmamakaawa ni Roberto. Oo naman, iho. Matagal ko ng kaibigan ng mga magulang mo. Naiintindihan ko naman ang pinagdadaanan mo ngayon. Sagot ng matandang lalaki. Kaya simula noon ay naging tindero ng taho si Roberto sa kanilang bayan. Inilalako niya ito sa bawat kanto ng Maynila at isa-isa niyang dinadaanan ang mga bawat bahay doon. Sa ganitong paraan ay nabubuhay niya ang kanyang sarili. Kaya nang lumipas sa mga buwan ay nagawa niyang umupa ng bahay. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Salamat naman sa Diyos dahil kahit papaano ay nakakaraos ako sa pang-araw-araw, sabi ni Roberto sa kanyang sarili. Wala kasing mga kamag-anak ang gustong magpatuloy sa kanya. Dagdag lang daw siya sa gastusin at wala na daw espasyo para sa binata. Alam naman ni Roberto ang katotohanan na talagang ayaw lang ng mga ito ng pabigat sa kanilang buhay. Kung sino pa ang dapat na tumutulong sa kanya ay ang mga ito pa ang nagpapahina sa kanya. Isang araw habang nagtitinda ang binata ng taho ay bigla siyang nakaramdam ng pagkawala ng pag-asa. Ganito na ata talaga ang magiging takbo ng buhay ko. Tatanda akong mahirap at walang mag-aalaga sa akin sa pagdating ng araw. Hindi naman ako para makapag-asawa dahil wala namang nagkakagusto sa akin. Malungkot na sabi ni Roberto sa kanyang sarili. Palagi niyang minamaliit ang kanyang sarili sapagkat hindi niya magawang makaahon sa matinding paghihirap. Habang binabalot ng negatibo si Roberto, ay bigla niyang nakita ang isang batang lansangan. Namimilipit ito sa gutom, kaya agad niya itong nilapitan. Totoy, ayos ka lang ba? Gutom ka ba kaya ka nagkakaganyan? Tanong ni Robert sa batang lalaki. Opo, gutom na po ako. Kinuha po ng ibang batang lansangan ang napalimos kong mga pera. Malungkot na sagot ng bata. Sige Totoy, ito ang taho at kumain ka muna. Para naman hindi na sumakit ang iyong sikmura. Teka lang, nasaan ba ang nanay at tatay mo? Tanong ni Roberto. Saglit ay napatahimik ang bata. Hindi kasi nito alam kung sino ang kanyang mga magulang. Simula nang magkaisip po ako, ay lumaki po ako sa hindi ko tunay na mga magulang. Sinasaktan po nila ako at hindi pinapakain. Kaya napagdesisyonan ko na maglayas na lamang. Pareho po silang lulong sa bawal na gamot. Nakayukong sagot ng bata. Nang dahil doon ay biglang pumasok sa isipan ni Roberto na maswerte pa pala siya sa kanyang buhay. Binata na siya nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang batang ito ay halos 7 taong gulang pa lamang. Matapos itong kausapin ng lalaki ay umalis na lamang siya upang ipagpatuloy ang pagtitinda ng taho. Ngunit habang papalayo siya ng papalayo ay biglang kinurot ang kanyang puso ng isang matinding pag-aalala. Paano na kaya siya? Ano na kaya ang gagawin niya? May bahay kaya siyang tinutuluyan? Alam ko naman ang hirap na nararanasan niya. Naluluhang tanong ni Roberto sa kanyang sarili. Agad itong binalikan ng binata nang sa ganon ay tanungin tungkol sa isang bagay. Totoy, gusto mo bang sumama sa akin? Mayroon akong bahay na inuupahan at pwede kang tumira doon. Mag-isa lang naman ako sa aking buhay. Tanong ni Roberto sa bata. Nanlaki na lamang ang mga mata ng batang lansangan matapos itong marinig ang sinabi sa kanya ng tindero ng taho. Seryoso po ba kayo? Patitirahin niyo po ako sa bahay na inyong inuupahan? Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Ang tingin po kasi sa akin ng iba ay magnanakaw ako. Nagtatakang tanong ng bata. Ang sabi ng Diyos ay bigyan mo ng tirahan
ang walang matuluyan. Nagtitiwala naman ako sa kanya na kapag gumagawa ka ng mabuti, ay siya na ang bahala sa'yo. Nakangiting sagot ni Roberto. Sumama ang bata sa pagtitinda niya ng taho. Sa tuwing napapagod si Roberto ay pinagbubuhat siya nito ng kanyang mga paninda. Kuya, ako nga po pala si Lucas. Maraming salamat po dahil nagtiwala kayo sa akin. Tutulungan ko na lang po kayo sa pagtitinda ng taho. Masayang sabi ng bata. Nang makauwi sila sa bahay na inuupahan ni Roberto, ay hindi talaga maalis ang mga ngiti sa mukha ni Lucas. Para bang nagkaroon siya ng pag-asa at hindi na siya mag-aalala sa tuwing natutulog siya sa kalsada. Lumipas sa mga buwan ay nalaman din ng bata ang hirap na pinagdadaanan ni Roberto. Tuwing tag-ulan ay maliit lamang ang kinikita ng binata, kaya madalas isang lata ng sardinas ang ulam nila sa loob ng maghapon. Noong may natirang isang piraso ng isda ay ibinigay pa sa kanya ni Roberto ang natitirang ulam. Sige na Lucas, okay lang naman sa akin kung mag-ulam ako ng sabaw ng sardinas. Madalas ko rin namang gawin ito noong mag-isa pa lamang ako. Nakangiting sabi ni Roberto. Hindi na po kailangan, maghati na lamang po tayo. Nahihiyang sagot ni Lucas. Pero hindi pumayag ang binata at ibinigay pa rin ito sa kanya ang natitirang ulam. Doon ay ramdam na ramdam talaga ni Lucas ang pagmamahal sa isang tao na hindi naman siya responsibilidad. Lahat na lamang ng bagay ay ibinibigay nito sa kanya at parang ito na nga ang nagsisilbi niyang kuya. Lumipas ang isang buwan ay pumunta na ang may-ari ng paupang bahay upang maningil. Kaso nga lang ay wala pang sapat na pera si Roberto upang makabayad sa upa. Pasensya na po, pwede po bang sa susunod na buwan ko na lang bayaran ng kulang? Dumaan po kasi ang tag-ulan, kaya kinapos po ako sa pambayad. Nakayokong sabi ni Roberto. Lagi ka na lang ganyan. Gusto mo bang palayasin na kita? Kung hindi lang ako nadadala sa pagmamakaawa mo, ay matagal ka nang walang tirahan. Galit na sabi ng may-ari. Kitang-kita talaga ni Lucas kung paano man lambot ang binata. Ang totoo kasi niyan ay palamunin siya, kaya hindi nakabayad ng buo si Robert sa kanyang upa. Kuya, pasensya ka na. Alam ko naman na ako ang dahilan kung bakit hindi ka nakabayad ng buo. Dumagdag pa ako sa mga gastusin mo. Malungkot na sabi ni Lucas. Walang problema. Masaya nga ako dahil mayroon akong kasama. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan at gagawa na lamang ako ng paraan. Hindi mo ba naiisip na nababawasan ang pagod ko dahil tinutulungan mo ako? Malaking bagay na yun para sa akin. Positibong sagot ni Roberto. Ngunit isang araw ay nagkasakit si Lucas. Ang binata pa ang bumibili ng gamot. Nang sa ganon ay gumaling ang bata sa kanyang sakit. Lalong nakaramdam si Lucas ng konsensya dahil nagiging pabigat na siya sa nagsisilbi niyang kuya. Saglit ay nagpaalam si Robert dahil bibili lamang ito ng gamot sa labas. Ngunit sa pagbalik ng lalaki ay wala na ang bata. Agad niya itong hinanap sa labas at nagtanong-tanong sa maraming tao. Roberto, nakausap ko nga pala si Lucas. Sabihin ko daw sa'yo na maraming salamat sa lahat. Hindi niya daw malilimutan ang ginawa mo para sa kanya, sabi ng isang lalaki. Nalaman ni Roberto na naglayas na ito upang hindi maging pabigat sa kanya. Lumipas sa mga buwan at taon ay hindi na niya ito nakita. Hanggang sa dumaan pa ang mahabang panahon ay nawawala na sa kanyang isipan si Lucas. Doon pa rin siya umuupa ng bahay at pagtitinda pa rin ng taho ang kanyang hanap buhay. Sobrang tagal na talaga ang lumipas noong nakasama niya ang bata. Habang dumadaan siya sa lugar kung saan niya ito nakita, ay pumapasok pa rin kung minsan sa kanyang isipan ang masasayang alaala. Nasa edad 60 taong gulang na si Roberto, kaya nanghihina na ang kanyang katawan. Madalas na siyang atakihin ng pananakit ng mga paa, kaya madalas na siyang hindi makapagtinda. Oh Diyos ko, tiyak kong magagalit na naman sa akin ang may-ari ng bahay. Dahil 3 buwan na akong hindi nakakabayad ng upa. Ano na kaya ang gagawin ko? Malungkot na sabi ni Roberto. Madami na kasi siyang kailangang unahin katulad ng kanyang mga gamot at mga pagkain. Ang isa pa sa mga iniisip niya ay sino na lang ang mag-aalaga sa kanya sa oras na siya ay hindi na makakilos para makapagtrabaho. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magmakaawa at mamalimos sa kalsada.
Lumipas ang ilang oras, 9:00 pa lamang ng umaga ay agad umuwi ang matanda dahil inatake na naman ng pananakit ang kanyang mga paa. Ngunit hindi pa siya nakakapasok sa bahay ay nakaabang na agad sa kanya ang may-ari ng kanyang inuupahan. Roberto, kailan ka ba makakabayad sa upa? Kailangan ko din naman ng pera. Kung hindi ka pa makakabayad, ay palalayasin na kita. Galit na sabi ng lalaki. Pasensya na po talaga. Sa totoo lang ay wala pa talaga akong pambayad. Baka naman pwedeng pagbigyan niyo pa ako kahit 1 buwan lang. Pagmamakaawa ni Mang Roberto. Naku naman, ano pang silbi ng paupahan kong bahay kung hindi na ito kumikita? Umalis ka na nga dito at tumira ka na lang sa kalsada. Galit na sabi ng lalaki. Sa pagpasok ni Mang Roberto sa loob ng bahay ay sinundan siya ng may-ari. Agad siya nitong hinila papalabas at nang madapa ang matanda ay kinaladkad pa siya nito. Pagkatapos noon ay kinuha nito ang kanyang mga kagamitan at ibinato sa labas ng bahay. Yan ang dapat sa'yo. Kung wala ka naman palang pambayad, ay lumayas ka na dito. Pasigaw na sabi ng lalaki. Simula noon ay sa kalsada na namumuhay si Mang Roberto. Wala naman siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili, kaya naganap na ang pwedeng mangyari. Namamalimos na lamang siya ng pera sa mga taong dumadaan, nang sa ganon ay magpatuloy ang kanyang buhay. Halos mapayuko sa sakit si Mang Roberto dahil kahapon pa siyang hindi kumakain. Oh Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Hindi ko na po alam kung saan pa ako pupulutin. Umiiyak na sabi ng matanda. Habang nararamdaman ng lalaki ang pagkawala ng pag-asa, ay biglang nag-abot ng pera sa kanya ang isang mayamang binata. Kuya, ayos ka lang ba? Gutom ka ba? Kaya ka nagkakaganyan? Tanong ng isang mayamang lalaki. Opo, gutom na po ako. Maraming salamat po sa perang ito. Umiiyak na sagot ni Mang Roberto. Kung ganun po, ay sumama po kayo sa akin. Patutuluyin ko po kayo sa aking bahay. Pasensya na po kung ngayon lang po ako dumating. Paliwanag ng lalaki. Hindi malaman ni Mang Roberto kung bakit siya nito tinutulungan. Agad siyang pinasakay ng lalaki sa kotse nito. Nakapunta na sila sa malayong lugar at nang makita ni Mang Roberto ang bahay ng lalaki ay nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Sobrang laki nito at agad siya nitong binigyan ng kanyang sariling kwarto. Sir, bakit niyo naman po ginagawa sa akin ang bagay na to? Nakakahiya naman dahil hindi niyo naman po ako kilala. Nagtatakang tanong ni Mang Roberto. Nakita na lamang ng matanda na tumawa ng malakas ang lalaki, ngunit tumutulo ang mga luha nito. Kilala ko po kayo. Baka ako po ang hindi niyo nakilala. Pasensya ka na kuya kung hindi agad kita nabalikan. Pero pangako ko sa'yo na hindi na kita iiwan. Umiiyak na sagot ng lalaki. Takang-taka talaga ang matanda sa mga sinasabi nito. Wala naman siyang kilalang mayaman, ngunit nagulat na lamang siya sa sumunod na sinabi nito. Kuya Roberto, ako ito si Lucas. Mahabang istorya kung paano ako yumaman, pero nandito na ako. Maraming salamat sa lahat at ngayon ay ako naman ang babawi sa'yo. Ito nga pala ang aking asawa at meron na rin akong 3 anak. Umiiyak na sabi ng mayamang lalaki na si Lucas. Nang dahil doon ay bigla na lamang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Mang Roberto. Hindi niya nakilala si Lucas dahil ibang-iba na ito. Hindi na ito ang maruming bata kung paano niya ito nakilala. Lucas, ikaw ba talaga yan? Matagal kang hindi nawala sa aking isipan at masaya talaga ako ngayon na malaman ko na ikaw ay naging mayaman. Umiiyak na sabi ni Mang Roberto, sabay agad niyang niyakap ang lalaki. Nang dahil doon ay agad siyang nakaramdam ng pag-asa. Sa wakas ay narinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Bumalik sa kanya ang lahat ng mabubuti niyang nagawa. Natupad ang sinabi niya noong bata pa si Lucas na may tiwala siya sa Diyos dahil kung anong gawin mo sa iyong kapwa ay ito rin ang babalik sa iyo. Simula noon ay nawala na ang pag-aalala niya sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay hindi siya pinapabayaan ng itinuring niya na kanyang kapatid. Lucas, maraming salamat ha. Kahit mahabang panahon nang lumipas, ay hindi mo ko nakalimutan. Nakangiting sabi ni Mang Roberto. Kuya,
Hindi mo ba alam na ikaw ang dapat kong pasalamatan? Ikaw ang totoong nagbigay sa akin ng pag-asa. Masayang sagot ni Lucas. Sobrang makulay ang bawat nangyayari sa ating buhay. Sundin mo ang kagustuhan ng Diyos dahil Siya ang bahala sa iyo. Gumawa ka na mabuti sa iyong kapwa at huwag mong piliin ang gumawa ng masama. Habang buhay ay may pag-asa. Kung ang pinaparami mo lang ay pera ay walang mangyayari sa iyo, paramihin mo rin ang iyong tunay na mga kaibigan dahil hindi ka nila iiwan kapag ikaw naman ang nangailangan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.